Sa loob ng isang apartment building, sinabi ni Matsushima Yuto sa kanyang tiyahin na ang engagement gift ay nagkakahalaga ng 1 milyong yen at may dagdag pang 120 para sa down payment ng apartment, kaya umabot na sa kabuuang 8 milyong yen ang kanyang inihandang pera. Ipinaliwanag pa niya na mula nang makilala niya si Masa noong high school, 11 taon na ang nakalipas, ay unti-unti na siyang nag-iipon at naghahanda para sa araw na ito. Ngunit kahit pilitin pa siya, wala na siyang maibibigay na karagdagang 1.6 milyong yen. Habang nakaupo sa sofa, galit namang sinabi ni Kawasaki Tamai, ang ina ni Kawasaki Masa, na hindi naman nila ibinebenta ang kanilang anak. Dagdag pa niya, ang pagpapakasal ng kanyang nag-iisang anak na babae ay nangangailangan ng sapat na katapatan, at sa kanilang pananaw, ipinapakita iyon sa pamamagitan ng pera. Samantala, habang naninigarilyo, sinabi ni Kawasaki Yoshio, ang stepfather ni Masa, na narinig niyang may apartment na naiwan ng ama ni Matsushima Yuto bilang mana at nasa magandang lokasyon pa ito malapit sa universidad. Iminungkahi niya na ibenta na lamang nila ang apartment upang makumplito ang hinihingi nilang halaga. Ngunit sinabi ni Matsushima Yuto na iyon na lamang ang natitirang alaala at naiwan ng kumpanya ng kanyang ama para sa kanya, kaya hindi niya ito kayang ibenta ng basta-basta. Sa narinig na iyon, galit na tumayo si Kawasaki Tamai at tinanong si Matsushima Yuto kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi pa niya na hindi naman talaga nito gustong ibenta ang apartment at gumagawa lamang ito ng dahilan. Agad namang pinigilan ni Kawasaki Masa ang kanyang ina at sinabing siya na ang bahala rito. Pagkatapos ay inaya niya si Matsushima Yuto na lumabas ng apartment upang makapag-usap silang dalawa. Agad silang nagtungo sa labas ng gusali upang makapag-usap ng sila-sila lang. Habang nakatayo sa labas ng building, sinabi ni Masa kay Matsushima Yuto na tama ang kanyang ina at tinanong kung hindi ba talaga nito kayang maghanap ng karagdagang 1.6 milyong yen. Idinagdag pa niya na kilala niya si Matsushima Yuto at naniniwala siyang makakahanap ito ng paraan. Ngunit ipinaalala ni Matsushima Yuto na alam naman nito ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag niyang ang 8 milyong yen na naihanda niya ay sukdulan na ng kanyang kakayahan at wala na talaga siyang maibibigay pa. Sa narinig na iyon, seryosong sinabi ni Masa na kung talagang nais siyang pakasalan ni Matsushima Yuto, dapat ay maghanap ito ng paraan para makuha ang natitirang halaga. Iminungkahi pa niya na mangutang na lamang ito sa mga consumer finance companies. Sa puntong iyon, wala nang nagawa si Matsushima Yuto kundi ang pumayag. Sinabi niyang hahanap siya ng paraan upang makuha ang pera, ngunit humiling siya ng kaunting panahon. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya upang umalis. Ngunit bago tuluyang makalayo, sinabi niya kay Masa na kapag nakuha na niya ang pera ay agad silang magpapakasal. Ngunit sa halip na magpakita ng pag-aalala, sinabi lamang ni Masa na huwag nitong kalilimutan na responsibilidad nito ang lahat ng iyon at umaasa siyang matutupad ni Matsushima Yuto ang kanyang pangako. Makalipas ang ilang sandali, sumapit na ang tanghalian sa coffee shop. Habang kumakain si Matsushima Yuto, lumapit sa kanya ang isa niyang kasamahan at nagtanong kung iyon lang ba ang kanyang kakainin para sa lunch dahil masyado na siyang nagtitipid. Sa kalmadong tono, sinabi ni Matsushima Yuto na wala siyang magagawa dahil nangangailangan siya ng malaking halaga ng pera nitong mga nakaraang araw. Ngunit habang kumakain siya, bigla siyang natigilan nang makita si Masa na umiinom ng kape kasama ang kanyang kaibigan sa kabilang mesa. Narinig niyang tinanong ng kaibigan nito kung totoo bang magpapakasal na si Masa. Sa halip na sumagot ng maayos, sinabi ni Masa na kung manghihingi lamang ito ng pera ay huwag na itong umasa dahil wala siyang maibibigay. Agad namang sinabi ng kanyang kaibigan na puro pera na lamang ang laman ng isip nito at tinanong kung hindi ba anak ng isang mayamang landlord ang kanyang mapapangasawa. Naiinis na sinabi ni Masa na ang lalaking iyon ang pinakamasamang nakilala niya.
Ipinaliwanag pa niya na matapos silang magsama ng isang beses ay tuluyan nang nagbago ang ugali nito at binigyan lamang siya ng 100,000 yen bilang severance pay habang sinasabihan siyang huwag na siyang guluhin pa. Dagdag pa niya, ni hindi nga raw sapat ang ganoong halaga para sa isang maayos na pagkain. Sa narinig na iyon ng kanyang kaibigan, labis itong nagulat at agad na tinanong kung sino pala ang pakakasalan niya at kung hindi naman siguro si Matsu Shimoyuto iyon. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Masa na wala na siyang ibang pagpipilian dahil nalaman lamang niya 2 araw na ang nakalipas na buntis siya. Ipinaliwanag pa niya na kung hindi siya agad magpapakasal ay magiging magulo ang lahat. Dagdag pa niya, kapag naipanganak na niya ang bata ay maghahanap na lamang siya ng ibang lalaki at maaari pa siyang makahingi ng property settlement mula sa kanyang mapapangasawa. Sa narinig na iyon, labis na nabigla si Matsu Shimoyuto at napatayo na lamang sa kanyang kinauupuan dahil hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang iyon. Ngunit nang mapansin siya ni Masa, hindi man lamang nito siya nakilala at tinawag pa siyang waiter. Sinabi pa nito na dalhan sila ng tubig at sinabihang napakawalang isip niya. Dagdag pa nito, talagang ganoon daw ang mga taong nagtatrabaho sa mga simpleng trabaho. Dahil hindi pa rin gumagalaw si Matsu Shimoyuto, galit siyang sinigawan ni Masa at sinabing magmadali ito at sumagot naman. Wala nang nagawa si Matsu Shimoyuto kundi sundin ang utos nito. Samantala, galit na galit namang sinabi ni Masa na napakapangit ng restaurant na iyon at magsusumbong siya sa manager mamaya. Pagdating sa staff room, napaupo na lamang si Matsu Shimoyuto habang iniisip na niloloko lamang pala siya ni Masa sa simula pa lang. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Agad niya itong sinagot at narinig ang boses sa kabilang linya na nagsasabing lilipat na sa Tokyo si Saki-chan para sa kanyang pag-aaral sa universidad at tinatanong kung maaari niya itong sunduin sa airport. Agad naman siyang pumayag at sinabing katatapos lamang ng kanyang part-time shift. Pagkatapos ng tawag, agad niyang hinubad ang kanyang apron at nagtungo sa banyo upang maligo. Habang naliligo, hindi niya mapigil ang masaktan sa mga nalaman niya at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na pera na lamang ba talaga ang mahalaga kay Masa. Ngunit bigla siyang natigilan ng makarinig siya ng boses sa kanyang isipan. Sinabi ng system na umabot na sa sukdulan ang galit ng player. Upang maresolba ang problemang ito, binago niya ang pandaigdigang ekonomiya at ibinaba ang halaga ng pera sa 1 milyon na bahagi ng kasalukuyang halaga nito. Mula sa araw na iyon, ibabalik na ang paggamit ng senador at ren bilang currency units. Idinagdag pa ng system na ligtas na nakaimbak sa system vaults ang lahat ng assets ng player kaya hindi ito maaapektuhan ng pagbabagong nangyari. Bukod pa rito, magkakaroon din siya ng 10% interest rate sa kanyang assets, na may katumbas na 5,000 yen na interes kada araw. Sa narinig na iyon, agad na nagtaka si Matsu Shimoyuto at napatanong kung sino ang nagsasalita. Mabilis niyang kinuha ang kanyang tuwalya at napaisip kung nakakarinig na ba siya ng kung ano-ano dahil sa sobrang stress. Makalipas ang ilang sandali, nakapagbihis na siya at sumakay ng bus papuntang airport. Pagkasakay niya, magalang niyang tinanong ang driver kung magkano nga ba ulit ang one-way fare papuntang airport. Sa narinig na iyon ng driver at ng ibang pasahero, hindi nila napigil ang matawa. Natatawang sinabi ng driver na itabi na lamang niya ang kanyang biro para sa kanyang panaginip. Sinabi naman ng isang lalaking pasahero sa kanyang katabi na mas malabong may taong may dalang yen habang sumasakay ng bus kaysa manalo sa lottery. Tumatawang sumang-ayon naman ang isa pang pasahero at sinabing sa panahon ngayon, maswerte na ang isang tao kung kumita ito ng 2 senador sa loob ng 1 buwan. Sa narinig na iyon, lalong nagtaka si Matsu Shimoyuto at napaisip kung ano ba ang nangyayari sa mga taong iyon. Hindi ba't mahigit 1,000 yen lamang ang pamasahe papuntang airport? Bakit tila iniisip ng lahat na nababaliw na siya?
Habang nakatayo sa harap ng bus, muli niyang tinanong ang driver kung magkano ang pamasahe dahil siksikan na sa likuran at gusto na niyang makasakay agad. Ngunit bago pa makasagot ang driver, may isang lalaking naka-Amerikano na biglang sumingit at mayabang na sinabi na kahit ibenta pa niya ang kanyang katawan ay hindi siya kikita ng kahit isang yen. Sinabihan pa siya nito na tigilan na ang pagpapanggap na mayaman at huwag ng manggulo dahil hindi naman daw siya nagtatrabaho ng maayos at isa siyang istorbo sa iba. Dahil dito, agad na nagtaka si Matsushima Yuto at tinanong ang lalaki kung ano ba ang problema nito. Ipinaliwanag niyang nagtatanong lamang siya tungkol sa pamasahe at mayroon naman siyang hindi bababa sa 200 yen. Ngunit lalo lamang siyang pinagtawanan ng lalaki at sinabing hindi biro ang 200 yen at tila wala ito sa tamang pag-iisip. Sumang-ayon naman ang katabi nito at sinabing imposibleng magkaroon ng ganoong kalaking halaga ang isang taong katulad ng kanyang pananamit. Buong kumpiyansa pang sinabi ng lalaking naka-Amerikano na mukhang napipilitan na ito na magsinungaling, kaya bilang awa ay siya na lamang ang sasagot sa pamasahe nito. Ipinagyabang pa nito na sumasakay lamang siya ng bus dahil nasa maintenance ang kanyang sasakyan at karaniwan siyang kumikita ng humigit kumulang 2 senador bilang sweldo. Sa mga narinig na iyon ni Matsushima Yuto, lalo lamang siyang naguluhan. Napalingon siya sa paligid at naisip na wala namang camera, kaya mukhang hindi ito prank show. Maging ang bus driver ay nainip na at tinanong siya kung sasakay ba talaga siya o hindi, at kung nagbibiro lamang siya ay bumaba na lang. Dahil dito, agad na inilabas ni Matsushima Yuto ang kanyang barya at ipinakita ang 2 100 yen coin habang sinasabing, 200 yen ito, tama. 2 100 yen coins. Ngunit nang makita iyon ng mga pasahero, biglang nagliwanag ang kanilang mga mata. Napasigaw ang isang lalaki at sinabing hindi siya makapaniwala na mayroon talagang 100 yen coins ang lalaki. Sinabi naman ng isang babae na sa kinang at itsura pa lamang ng mga ito ay walang duda na tunay ang mga iyon. Samantala, namutla ang lalaking naka-Amerikano at nanginginig na sinabi na imposibleng mangyari iyon. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng 100 yen ang isang batang tulad ni Yuto. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Matsushima Yuto ang boses na narinig niya habang naliligo. Naisip niya na baka naging totoo ang sinabi ng system at talagang nabago nito ang mundo. Agad siyang humarap sa driver at magalang na nagtanong kung may panukli ba ito sakaling magbayad siya ng 100 yen. Ngunit sinabi ng driver na 10 won lamang ang pamasahe papuntang airport at wala siyang sapat na panukli para sa ganoong kalaking halaga. Sa narinig na iyon, agad na pinagpawisan si Matsushima Yuto sa sobrang pagkabigla. Naisip niya na kung ganoon, napakalaki na pala ng halaga ng 100 yen sa bagong mundong ito. Napatingin siya sa mga tao sa paligid at naisip na may masamang mangyayari kapag nalaman ng lahat ang mayroon siya, kaya mas mabuting magpanggap na wala siyang alam at umalis na lamang. Dahil dito, agad siyang bumaba ng bus upang maiwasang pagkaguluhan ng mga tao. Habang naglalakad, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang halaga ng pera. Sa kanyang nakita, nalaman niyang ang isang cellphone ay nagkakahalaga lamang ng 1 senador, ang isang branded na bag ay nasa 17 senador, at ang isang Rolex watch ay humigit kumulang 1 yen. Sa mga impormasyong nabasa niya, agad niyang inilabas ang kanyang 10,000 yen bill at napaisip kung wala na ba itong halaga ngayon. Dahil dito, napagdesisyonan niyang magtungo muna sa bangko. Makalipas ang ilang sandali, nakarating siya sa bangko. Kumuha siya ng numero at matagal na naghintay bago tuluyang tawagin ang kanyang numero at papuntahin sa counter 3. Pagdating niya roon, magalang siyang binati ng babaeng staff at tinanong kung paano siya matutulungan. Kaagad namang sinabi ni Matsushima Yuto na nais niyang magdeposito ng pera. Tinanong siya ng babae kung magkano ang kanyang i-deposito. Habang hawak ang kanyang pera, kalmado niyang sinabi na i-deposito niya ang lahat ng dala niya, na nagkakahalaga ng 100,000 yen.
Dagdag pa niya, magpapaset up siya ng online banking at mobile payments. Sa sandaling marinig iyon ng babaeng staff, agad siyang natulala at nauutal na sinabi kay Matsushima Yuto na napakalaking halaga niyon at hindi niya kayang asikasuhin mag-isa ang ganoong transaksyon. Dahil dito, humingi siya ng paumanhin at sinabing tatawagan niya kaagad ang branch manager.